bonus tip para po sa ating lahat. Isa po sa mga magandang gawin natin, yung ang baboy, pag alanganin ang patak-patak sa tubig sa kanyang katawan, at pag natuyo yan, not only sa ating mga alagang kahayupan, guys. Hi guys, good morning. Mag-spray tayo guys, no? Kasi kahit na walang ASF sa amin dito, sa bayan po sa amin, kailangan pa rin itong gawin ni Gulong to. Kasi galing tayo sa labas guys, sa high school, nag-evacuate tayo. So sinasabi guys na self-service ni Dodong. Good morning po sa ating lahat. Welcome back po sa aking channel. For today's video guys, gusto ko lang pong magbigay po ng update po sa inyong lahat viewers regarding po sa aking babuyan ngayon na sa kabila po ng bagyo, kahapon lamang ay nag-share po ako ng update sa inyo sa live natin sa malaking baha po dito sa aming lugar sa province of Antique. So ngayon guys, honestly po ay kararating ko lang dito sa aking babuyan kasi po kagabi ay nag-evacuate po kaming lahat dito, yung mga pumuluyo or yung mga tao dito sa gilid ng sapa nakatira po dahil yun po ay tinawagan kami ng barangay kapitan dito sa amin na we need to evacuate kasi guys parang delikado ang kalagayan. Pero sa kabila po ng lahat na pangyayari guys, no, so far sa awan ni Lord ay okay naman po ang aking mga baboy kahit na iniwan ko sila kagabi dito. So before ako guys magpapatuloy, nais ko pong pasalamatan pala si Sir Jimar Malones, no? Ang technician ko po sa Yunako sa Pigurlag po for giving me this raincoat ng kaputi ha. Salamat Sir Jimar ha sa binigay mo sa akin ha. Nagamit ko po itong binigay mo sa akin na raincoat, no? Maraming salamat po kay Sir Jimar Malones. Okay? So talagang pag tag-ulan guys, kailangan po nating magkaputi. Kung walang kaputi, payong. Kung wala tayong extra budget pambili ng payong, yung mga sako isulupin, pwede po yan, no? Para lang hindi tayo mabasa sa ulan. So ngayon guys, magpapakain ako sa aking mga baboy. Meron po akong hinanda dito na guys, na feeds, no, para sa aking dalawang inahin. Ayan oh, yan. So ito, pakain tayo guys. Honestly, ako po ay naglinis ngayon sa aking babuyan. Hindi po lahat na simento aking pinasa, no? Not all the floor of my backyard piggery na binasa ko, hindi lahat kasi malamig ang panahon eh. So this time, I'm going to put first the King's Beta Plus Animal Feed Supplement, no? Ito po ay mabibili sa Agribit Stores nationwide. Meron din po link dyan sa description para po sa mga nais mag-order. KBM Agribit Lines, no? Sa Shopee. Okay guys, lagyan natin guys. Pasensya na kayo, wala akong camera woman ha. Yan. Dito rin po. Yan. Then dito rin po sa feeds para sa fattener. Ayan guys oh. Okay. Magbibigyan na tayo ng pagkain sa baboy inahin kasi maingay, no? Diki, excuse me Diki. Ayan. Atong atipanon na itong baboy guys, no? I mean, aalagaan natin ng patuloy ang ating mga baboy sa ating babuyan. Kahit simpleng management lang po, ayos na po yan para sa kanila. Mabigyan lang po natin ng pagkain ng baboy natin, no? Maintain po na paglilinis, disinfection, disinfection. Tapos vitamins, kunting comfort lang. Pag panahon ng taglamig, bigyan natin sila ng mga tabon sa babuyan, mga trapal. Malaking tulong din. Oh, ito na Diki. Come on. Ayan. Yung mga patiners sa tagko na. Tagko na yun mga patiners na ho guys. Maraming salamat sa ating Panginoon. Sa kabila ng lahat ng mga trials ay tayo ay still breathing. Isa naman guys ating ibigay natin do sa mga fatteners.
Huminga na sila guys. Pero ganun pa man, kahit na iniwan ko sila kahapon dito, okay rin naman ang kanilang kalagayan. So far wala namang wala namang problemang nangyari sa kanila. Pero i-double check ko to guys bago tayo mag-end sa video, no? I-double check ko sila dahil kailangan kong makapa ang kanilang katawan. Mamaya biglang nagkaroon ng sinat, so mahirap na. Meron akong tip para sa mga beginners dyan. Tune in ka lang ha. Tune in lang po kasi meron akong importanteng tip na ihandog sa inyo. Sa mga expert dyan, mabuhay po kayo. Ayan na, halika na kayo, halika, dali. Diki. Dry feeding lang guys si Dodong ah. Ano ko lang guys, ginawa ko ang dry feeding ngayon. Dahil nag-ano ako sa oras. Naghabol ako sa oras. Ayan, pero bago ako nagparito, ginawa ko po ang pag-ano sa aking katawan. Secure. No, kasi malapit na naman sa amin ang ang high school, no? Na amin pong pinuntahan o tinulugan sa gabi as evacuation center. Yan. Okay? So ipakain natin sa kanila. Pasensya na ha, medyo nahirapan ako ngayon feeding. Dahil nga wala tayong kaagabay ngayon sa pagkakamera. Busy po ang kasama ko. Si wife ko busy po sa pagluluto, then cleaning sa bahay. Ayan. Atong ipanghurot guys kay Nugun man. Finish your feeds. Pure feeds na to guys. Okay. Yan. Akin lang po silang pinapagustuhan kumain guys. Ayan ang mga baboy kong 4 na yan. So, ito guys, ang aking mga baboy na to, wala silang problemang naramdaman ngayon sa akin nakikita pagdating ko kanina. Pero ngayon, atin pong i-check ha. Okay? Atin pong i-check. Check natin yung kanilang katawan. Pag panahon ng taglamig, isa sa mga ginagawa ko po, yung cleaning, honestly, pasintabi lang ako sa mga kumakain dyan. Hindi po ako lahat nagbuhos ng sahig. Ng tubig, sa sahig. Yan. So, kailangan, beginners, ating gagawin, pag may bagyo, panahon ng malamig, tag-ulan, ang mga baboy natin ay sadyang nakakaramdam din po yan ng lamig. Siyempre guys, ginatugnaw, no? In Bisaya, ginatugnaw. So, sila po ay nilalamig din po yan. Kaya, isa po sa mga dahilan kung bakit hindi ako nagpapaligo rin sa mga baboy panahon ng bagyo. So ngayon, pagbasa ang babuyan ko, halimbawa lang, babuyan ko na lang example ko. Nakikita ko sa mga baboy ko na parang lalamigin. Ang ginawa ko ngayon, panahon ng bagyo, hindi po ako lahat nagbubuhos ng tubig sa buong area sa sahig na yan. Kasi kailangan nila yung yung tuyo na sahig. Hindi lahat na panahon, not all the time na mag-cleaning tayo sa ating mga baboy na basa palagi. Kailangan din po ang dry cleaning. Check natin yung Yan. Guys, naghugas na ako sa kamay ha. Naghugas na ako gamit ang sabon na ano ba tong sabon tong dilaw, no? Yung Dr. Wong. Dr. Wong ba 'yon? Check natin guys kasi kailangan tong i-monitor eh. Okay, so ganito 'yan. Ang ating mga baboy, mga kababayan, no, sa mga baguhan ha, makinig kayo ng maigi sa akin. Kapag po ang ating mga bagbuyan na wala pong, halimbawa walang tabil, walang mga trapal sa giliran, ayan, so maaari po silang magkaroon ng problema sa kanilang katawan. Pwede silang magkasinat, pwedeng magkalagnat, no, trangkaso. Maaari po silang dapuan ng ganyang sakit kung halimbawa na ang ating babuyan walang trapal o walang mga harang sa giliran. Tapos, yung bubong ay hindi masyadong malapad. Aabutin yan ng ulan, no? Salibo, in Bisaya, ano ba sa Tagalog yung salibo? Ambi, no? Ngayon, kung maambihan ang baboy, matamaan siya ng ambi, tapos hindi natin mamamalayan o hindi natin mapapansin na yung baboy natin ay nabasa, no? Napatakan o nabasa sa tubig ulan, cause nga ng ambi. So, based po sa aking karanasan noon, nagkaroon po ng sinat o lagnat ang aking baboy. Ayan. Bakit Kuya Dodong ngayon mo lang binahagi sa amin ang ganyang
status ganyang pangyayari sa baboy mo. Pag sakaling ganyan po ang tanong nyo mga viewers dyan, ngayon ko lang binahagi dahil hinintay ko po ang panahon. Ang pangalawang panahon na sa panahon na may bagyo na base po or tugma sa aking ginawang content ngayon. Disclaimer lang, ito po ay based lamang sa aking karanasan. Okay, balik tayo. Halimbawa guys, dito kagabi actually, gutay-gutay na to yung trapal gisi na. Sign na po ito na palitan ko siya ng bago. Ayan. So bago ko to nilagyan gabi ng or kagabi ng alambre, tinali dyan sa taas. Pumasok dito ang hangin, yung tubig. Pumasok yung tubig ulan. Dito sila nakahiga ang apat na yan. Kinapa ako ang isang baboy. Sabi ko parang basa. Na-realize ko, dito dumadaan ng tubig, ulan. So ginawa ko po, pinunasan ko. Beginners, punasan ninyo ang baboy ninyo ng payo or tilang tuyo. Kailangan po hindi siya matuyuan ng tubig ulan. Kahit tubig, basta tubig, ulan man o hindi. Pag hindi buo ang tubig na nasa kanyang katawan, mga talsik-talsik, may tsansa po malaki ang posibilidad na lagnatin ang baboy. No? Based lang sa aking karanasan. So dati hindi ko napansin. No, hindi ko napansin pero kahapon napansin ko. Agad kong pinunasan. Mula dito sa uluhan hanggang doon sa may buntot niya. Kung sa tao guys, parang alanganin ang pagkakaligo, no? Kasi kung sa tao, sa atin halimbawa i-compare natin, parang masubawan. Sa Cebuano masubawan ba yung mga taligsikan, maambunan ka tapos hindi ka agad makainom ng tubig halimbawa. Meron akong ibahagi mga ka-viewers dyan. Sabi ng amo ko noon, nung ako ay empleyado sa panahon ng ako ay nagtrabaho sa isang healing ministry, religious organization sa buong Panay at buong Negros Occidental. Sabi niya, ang advice daw ng kanyang doktor, ang advice ng kanyang doktor, sabi niya, ito kwento guys ng aking amo na meron siyang doktor. Ang sabi daw sa kanyang doktor, kung sakaling maambunan ka, take note ha viewer, kung sakaling maambunan ka, ambon, tumama sa ulo mo, sa buong katawan mo, kailangan mong uminom ng tubig, ng 2 basong tubig, Ulitin ko ha, kung sakaling maambunan tayo, maulanan tayo, na hindi tayo agad makakaligo, we need to drink 2 glasses of clean water para daw hindi umakyat yung init sa ating katawan, para daw hindi sumakit ang ulo. Yun po ang sinabi ng doktor ng aking boss noon. So hanggang ngayon, dala-dala ko po, tinatako sa aking isipan, kapag sakaling maambunan tayo, hindi tayo makaligo kaagad, kailangan nating uminom ng 2 baso na tubig para daw hindi po sumakit ang ating ulo. Ganyan po ang turo ha, disclaimer ha, yan po ang turo ng employer ko noon na tinuro din sa kanyang doktor. Tapos in-advise din sa kanya guys ng doktor niya, pag makaligo ka naman, naambunan ka halimbawa, tas naligo ka, okay lang yan, basta kaya sa katawan mo ang tubig na malamig. So pwede ka ring mag-init ng tubig, mapakulo ng tubig, ihalo mo sa malamig na tubig para mag-moderate ang lamig, no? Ayan, so binahagi ko yan dahil kinumpir ko yung pangyayari sa tao at sa baboy. Konektado sa baboy natin ngayon guys. Ang baboy, pag alanganin ang patak-patak sa tubig sa kanyang katawan, at pag natuyo yan, delikado po ang baboy. Base lang sa aking naranasan noon. Ayan. So, lahat ng baboy pwedeng tamaan ng sakit. Walang exemption, no? There is no exemption pagdating sa sakit sa baboy. So, kaya kinakailangan natin na maglinis, no? Maintain. Talagang record naman yan guys, yung maglinis tayo. Pero ito, ang aking mga baboy ay binabahagi ko lang sa inyo. Dahil nga po sa panahon ngayon, kailangan natin ng continue na pag-aruga. Kailangan nating trapuhan ang buong katawan. Trapuhan sila pag may mga tubig-tubig dyan. Ayan, so samantala ang aking guys, 2 inahin dito. Sabi ko kay Lord kahapon, sabi ko Lord, ikaw na po bahala sa amin lahat. Okay? Pati sa aming mga alagang baboy. Not only sa ating mga alagang kahayupan guys. Ako po ay nagdarasal sa ating Lord na tayong lahat, no? Tayong lahat mga ka-farmers. Sana safe po sa bawat trahedya na nangyayari sa ating buhay. And then regarding sa trapal, ayun, ulitin ko lang, yan, malaking tulong. Dito naman banda sa giliran ng isa kong inahin, this is not finished pa kasi na project ko dito Kaya sako lang muna ang aking ginamit, no? Itong sako sa feeds na para sa inahin, Mama Pro
developer, no? So, extension sa kwarto yan para sa edict ni Mother Pig na to. Now, siya po ay buntis na pala, no? Ayan. Salamat kay Lord. Sana guys matulungan na, or matuluyan na ang kanyang pagiging buntis. Sana po hindi mangyari sa kanila yung tinatawag na, ano bang term doon sa mga pang-doktor na mga term, expert terms? Pseudo pregnancy, no? Pseudo pregnancy, kung di ako magkakamali. Correct me guys if I'm wrong sa mga expert dyan. So sana hindi mangyari yung pseudo pregnancy. So, Kuya Dudong, ano ba yung ano? Mga baguhan kami. Ano ba yung tinatawag na pseudo pregnancy? Yan po ay ating aalamin sa susunod po na topic, no? Yung tipong hindi siya nag-reheat sa first 21 days since pabulog, tapos pagsapit ng 42 days, hindi pa rin nag-reheat. Pagdating ng due date na overdue, hindi nanganak, walang anak. Ang ating simpleng pag-aruga sa ating mga baboy ay hindi masama kung alam natin na yan ay nakabubuti sa ating mga alagang baboy. Bonus tip para po sa ating lahat. Isa po sa mga magandang gawin natin, yung nagpapatuloy tayong nag-thank you kay Lord in good time or in bad time. Ayan, so yan po ang aking isa sa mga mensahe na magdudulot po sa atin ng munting inspirasyon po habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw na ito. Shoutout po sa mga nagpapa-shoutout kina kabayang Andre Lanada, Solito Hilario Andres, kay Pulcard Lopez watching from Zamboanga del Norte, kay Noemi Dilane watching from Australia, Chen Hermenegilda watching from Taiwan, kay Sondrex Omadil Masunong watching from Samal, Warlito Tingkang watching from Ipil, Zamboanga, Sibugay, Rally Garcia watching from Bulacan, Salvador Madronero Jr., Arlan Gonzales Mahaba watching from Marinduque, at sa inyong lahat viewers, shout out po sa inyo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agri-Vet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agri-Vet lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description, o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Thank you so much for watching this video. Kung ikaw po ay mahilig sa Baboy Show, kung hindi ka pa ako nakapag-subscribe, kindly subscribe now and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat, mga kababayan, and peace out everyone.